Ano nga ba ang mangyayari kung si Sara Duterte na ang magiging presidente ng bansa? Isipin mo, isang babaeng politiko na may record-breaking na boto bilang vice-presidente, may malakas na base sa Mindanao, at kilala sa kanyang decisiveness at result-oriented na pamumuno. Pero sa kabila ng popularidad, marami rin siyang kinahaharap na kontrobersya at aligasyon. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit maraming eksperto at mamamayan ang naniniwala na may mataas na potensyal si VP Sara Duterte bilang leader ng buong bansa at ano ang posibleng hamon na kakaharapin niya bilang presidente. Si Sara Zimmerman Duterte Carpio ay ipinanganak noong Mayo 31, 1978 sa Davao City. Anak siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Elizabeth Zimmerman. Lumaki siya sa isang pamilya na may malakas na impluwensya sa politika. Pero sa kabila nito, natutunan niyang maging independent at determinado mula pagkabata. Sa kanyang edukasyon, nagtapos siya ng political science at nakapagtapos ng law degree mula sa San Beda at San Sebastian College. Nakapasa rin siya sa bar exam na nagpapatunay sa kanyang malakas na pundasyon sa batas at pamamahala. Ang background na ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito sa kanya ng analytical at legal skills na kailangan sa pamumuno sa pambansang antas. Bilang mayor ng Davao City, ipinakita niya ang kakayahan sa pamumuno. Pinangunahan niya ang mga programa para sa peace and order, tulad ng Peace Siyam Isa-Isa, na nagdala ng seguridad sa mga nooy conflict-affected na lugar. Hindi lang iyon, sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging debt-free ang lungsod at nakilala ang Davao bilang isa sa mga pinakakompetitibong lungsod sa bansa. Pinayagan niya rin ang mga lokal na proyekto para sa edukasyon, kalusugan at public services na nagpakita ng kanyang focus sa pangangailangan ng mamamayan. Ang mga achievements na ito ay nagpapakita na kaya niyang magpatupad ng mga programang may konkretong resulta, isang mahalagang katangian para sa isang pangulo. Bilang vice-presidente, pinangunahan niya ang mga malawakang social programs tulad ng medical assistance, livelihood programs, disaster relief, at education support. Isa sa kanyang pinaka-notable na hakbang ay ang pag-extend ng OVP services sa buong bansa na nagbibigay ng access sa tulong sa mga probinsya. Sa kabila ng kontrobersya, nananatili siyang popular sa publiko. Bakit? Dahil malinaw ang kanyang track record na may nakikitang epekto sa buhay ng mamamayan. Ito rin ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na mamahala at magpatupad ng mga proyekto sa mas malaking sakop. Si VP Sara Duterte ay kilala sa pagiging decisive, independent at hands-on sa pamumuno. Hindi siya natatakot gumawa ng mahihirap na desisyon at pinapakita niya ang kanyang leadership sa pamamagitan ng konkretong resulta, hindi lang salita. Ang kanyang personal na disiplina, legal background at praktikal na approach sa pamamahala ay nagbibigay sa kanya ng pundasyon para maging epektibong leader sa pambansang antas. Pero hindi rin mawawala ang mga hamon. Kung siya ay magiging pangulo, haharap siya sa mas malaking bansa, mas komplikadong ekonomiya, at mas mataas na scrutiny mula sa media at mga politiko. Kailangan niyang mapanatili ang unity sa gitna ng polarizing politics. Kakailanganin niyang i-handle ang mga alegasyon at mga kontrobersya na patuloy na sinusubaybayan ng publiko. Ang kanyang tagumpay ay nakadepende hindi lang sa popularity, kundi sa kakayahan niyang pamahalaan ang buong bansa ng epektibo, makabuo ng tamang pulisya at panatilihin ang tiwala ng mamamayan. Sa kabuuan, base sa kanyang historical background, achievements at personal qualities, si VP Sara Duterte ay may mga pundasyong kailangan upang maging isang epektibong pangulo. May kakayahan siyang magpatupad ng programa, may leadership skills at may track record sa resulta. Ngunit tulad ng lahat ng leader, haharap siya sa hamon ng national politics at kritisismo. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung siya ay popular, kundi kung paano niya gagamitin ang kanyang karanasan at kakayahan upang pamunuan ang buong bansa. Ang sagot dito ay nakadepende sa kanyang strategic na pamumuno at sa paraan ng pagharap niya sa mga hamon sa hinaharap. Kung gusto mong mas maintindihan ang potensyal ng mga leader sa Pilipinas at ang epekto ng kanilang karanasan sa pamumuno, i-subscribe sa channel para sa mas maraming educational at straight-to-the-point na analysis.